tayo sa ano, ha? Punta lang kayo yung puting ng pumunta para... Okay. So, dito po sa John 3. So, sino po itong dumadalo na dito matagal na? Ikaw. Ano po, ano lang po kami, November. Ikaw, sister. Yes. Yes, kayo din. Parang parang kayo, November lang. 4 months na. More. Hindi ka lang dadalo dito. So, John 3:16, sabi po rito, so John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung bugtong na anak na yon, hindi po yun si Tiburon, ha? Si Pilipem niya, siya yung bugtong na anak. So, hindi po siya yun, ha? Dapat malinaw ito sa atin. Binabanggit po dito ay si Jesus Cristo, ang ating Panginoon. Yung bugtong na anak. Okay? Sa sanlibutan. So, sino yung sa sanlibutan? Sino ba yung nasa sanlibutan? Di tayo, yung mga tao na nakatira din sa sanlibutan. So, minahal tayo ng Diyos Ama, sobra, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Tapos, sabi rito, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Sinong Kanya? Hindi kay Pastor Arnel, hindi kay Pastor Nick, hindi kay Kibuloy, hindi kay Soriano, o kung kanino pa mang leader, kundi sa Panginoong Kristo. Okay? Siya yung kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Sabi dito, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Paano mapapahamak? Ibig sabihin, sa buhay na to, kapag hindi ka sumampalataya sa Panginoong Hesus, mapapahamak ka na. Okay? Kasi, yung pinadala ng Ama sa sanlibutan, ibinigay niya na, in-offer niya na sa atin, tapos hindi ko tinanggap, walang bayad. So, anong isipin ng Ama? Ano? Sino to? Nilikha lang kita. Tapos gusto pa kitang iligtas. Ibinigay ko na sa iyo yung gift para tanggapin mo, para maligtas ka. Tumangkin ka pa. So, anong isipin ng Ama? Okay? So, anong gagawin ng Ama sa iyo? Ibig ka sa impyerno. Okay? So, sabi ito, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Yung mapahamak, yung sa buhay na to, pag wala kang Kristo, sa puso mo, sa buhay mo, mapapahamak ka. Bakit ka mo? Eh sa mundong ito, di ba? Laganap ang kasamaan. Di ba? Laganap ang katiwalian. Laganap ang krimen. Laganap ang kagutuman. Kaya nagtitingin, minsan, di ba? So, laganap din yung masasamang tao. So, pag wala ka pang Kristo sa buhay mo, sa mundong ito, tama sinasabi ng Biblia, mapapahamak ka. Kasi ito, may nakausap ko isang masamang tao. Dahil wala kang Kristo, wala kang proteksyon. Okay? So, masamang tao yun. Ano gagawin sa inyo masamang tao? Lalokohin ka. Okay? Tapos, nagawa ka ng masama. Kasi ang lahat ng tao sa mundo ito ay masama. Okay? Kaya nga bumaba ang Panginoong Hesus. Napakadilim sa mundo ito. Bumaba siya para magbigay liwanag sa atin. Okay, so sabi dito, ay mapahamak. Yung mapahamak kung sa buhay na ito, posible na isang araw, wala kang Kristo, wala kang proteksyon, isang araw mapapahamak ka. Mapapahamak ka. Dahil masama ang paligid. Masama ang paligid. Bukod pa doon, pag namatay ka pa, lalo pang kapahamakan. Kasi yung kaluluwa mo, pupunta sa impyerno. Okay? Kasi lahat ng tao, dahil sa kasalanan, papunta lahat sa impyerno pag namatay. Pero, binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon maligtas.
Gawin na lang yan. Binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na maligtas at hindi mapahamak sa buhay na to at sa kabilang buhay. Okay? So, ang sabi dito, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, yung kabaligtaran ng kapahamakan, buhay na walang hanggan. Sa buhay na to, pag meron ka ng Kristo, masama man ang paligid, meron kang proteksyon. Okay? Ang Diyos, pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, meron ka ng Diyos na papasok sa buhay mo, sa puso mo, siya na yung mag-aalaga sa'yo. Siya na yung magpuprotekta sa'yo. Okay? Kahit na meron kang nakasalubong ng masamang tao, dahil may Kristo ka na sa puso mo, yung masamang tao na yun, hindi ka pwedeng gawan ng masama. Believe me. Naranasan ko po yan ilang beses. Okay? Kapag may Kristo ka na sa puso mo. Okay? So yung kabaligtaran ng kapahamakan, ano sabi ito? Buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, hindi yung afterlife. Dito ka lang sa lupa, may buhay na walang hanggan ka na. Okay? Bakit buhay na walang hanggan? Kasi andun yung protection ng Diyos sa'yo. Nandun yung pagpapalang ng Diyos. Lahat ng kailangan mo, bubuhos ko sa'yo ng Diyos. Okay? Kasi alam ng Diyos kung paano kasama sa mundo nito. Okay? So, sabi dito, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito sa lupang ito, meron ka ng proteksyon, meron ka pang kagalingan, meron ka pang pagpapala, okay? Lahat ng kailangan mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Basta sumampalataya ka lang sa iyo. Diba yung nasabi sa una? Ang sino bang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Mapahamak, ibig sabihin, past tense na. Pag tinanggap mo si Jesus, automatic na yon. Nandun na yung protection ng Diyos sa iyo, nandun na yung pagpapala sa iyo ng Diyos. Di ba nga, marami tayong nababalitaan, nagpapakamatay. Okay? Dahil sa hirap ng buhay, mga kapatid. Kaya itong inuna ko sa inyo. Okay? Magkaroon kayo ng relasyon sa Panginoon. Okay? Yung feeling po yan, secondary lang po yan. Ang pinaka-importante, kaya kayo naririto, kagaya sa araw na to, para makapag-relasyon sa Panginoon. Kapag sanggang dikit ka na sa Panginoon, mga kapatid, safe ka na. Okay? Safe ka na sa buhay na ito. Sa magulong buhay na ito, na puno ng kasamaan, kapag nakipagrelasyon ka sa Panginoon. Dati, wala pa tayong relasyon sa Panginoon. Kaya buhay natin magulo. Okay? Sabi dito, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Kristo, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So bumaba daw ang Panginoong Hesus, hindi para tayo lahat itapon sa impyerno. Hindi, para tayo iligtas. Pero meron kang dapat gawin, sumampalataya sa Kanya. Yun lang kayo sa isang hiling ng Diyos sa iyo. Sumampalataya ka din sa bumaba, galing sa langit papunta sa lupa. Ang gagawin mo lang sasampalataya sa Kanya. Napakahirap pa nun. Hindi mahirap yun. Mamaya magpipray tayo. Okay? After nun, ando na yan. Sumampalataya ka na. After yung prayer natin mamaya, sanggang dikit ka na. Okay? Yun ang pinaka-the best na nangyari sa buhay mo. Kaya sa araw na to, okay, itatak mo sa isip mo, ang araw na to, ito yung the best na araw para sa iyo. Yung makilala ng Panginoon. Okay? Yung maging kasanggang dikit ka ng Panginoon. Makita mo, may kasama ka na sa buhay. Hindi ka na nag-iisa. May protection ka na. Okay? May protection ka na. May pagpapala ka na. Okay? At minsan, kusang dumarating yung pagpapala sa iyo.
Kasi tinanggap mo si Jesus eh. So, pinapasok mo sa puso ni si Jesus, alam na Jesus ang gagawin sa iyo. Diyos siya eh. Paano hindi niya malalaman ang kailangan mo? At minsan, bumulong ka na sa Panginoon. Lord, kailangan ko ng ganito. Uli, darating sa iyo. Okay? Sobra pang minsan, tama si sister, sobra pang minsan sa kailangan mo. Dati, kung wala tayo sa Panginoon, pray ka ng pray. Ano nangyayari sa akin? Bakit? Parang walang nangyayari sa prayer ko. Tagal-tagal na. Wala ka namang pinatawagan. Nang palayo ka naman sa kanya. Mamaya, after ng prayer natin, malalapit ka na sa kanya. Okay? Sanggang dikit mo na siya. Pag sinabi sanggang dikit, umulong ka lang sa kanya, ang kailangan mo, ibibigay niya sa iyo. Ibibigay niya sa iyo. Sobra pang minsan. Okay? So, kaya nga bumaba ang Panginoon para sabi nito, hindi upang hatulang maparusahan sa sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang problema sa sanlibutan, umaayaw sa Kanya. Nakita ng Diyos yung kalagayan natin, nag-iisa tayo. Tapos ang hirap pa ng buhay, napakasama pa ng buhay. Kaya ang Diyos Ama, pinadala kanyang bugtong na anak upang maging sanggang bigit mo. Maging Panginoon mo habang buhay dito sa lupa. Upang may alalay ka na sa buhay. Alam niyo po sa totoo lang, pag naging ano ka na sa Panginoon, yung mga anak mo, protektado na yan. Di ba tayo mga magulang? Lagi natin iniisip, yung mga anak natin, eh minsan, naglalaba ka, hindi mo na mamalay kung saan napunta yung mga anak. Ay, naku. Kung mag-alala sister, protektado yan. Okay? Minsan naglalaba ka, nasuka kayo, anak ko. Iniisip mo, eh dahil nag-pray ka sa Panginoon, Lord, anak ko. Sa araw na to, Lord, pangako ito, yung anak ko, protektado. Okay? Kalimus na kaya rin yung mga sakit. Kasi, sanggang dikit ka na yun. Okay? Pinag-isa ng ayaw ng Kristo. Okay? Lahat ng iniisip mo, alam ng Diyos. Pero minsan kailangan mo lang banggitin. Lord, kailangan mo ng bigas. Kailangan mo ng kakula. Okay? Kailangan mo ng pambayad sa renta. Pambayad ng tubig. Mga kapatid, yun yung napoproblemahin. Okay? So dito, sabi ito, 18. So dito lahat ang tingin, ha? Hindi nahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Hindi inahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Pag nananampalataya ka sa bugtong na anak ng Diyos, hindi ka hahatulan. Okay? Sabi ito, ng parusa. Hindi ngunit hinatulan ng abrito. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya. Okay? Diba? Yung iba hindi sumasampalataya. Bumaba na si Kristo, hindi pa nila nakilala, hindi pa nila tinanggap, ay wala kang panahon sa Bible study na yan. Napaka-boring yan. Hindi nakala mo. Mas boring yung wala sa Panginoon. Kasi gulo-gulo yung buhay mo. Yung bang gusto na excitement, yung magulong buhay, o yung buhay na may kapayapaan, buhay na may kagalakan, buhay na may pagpapala. So ano mas boring? Mas boring kung wala sa Panginoon. Okay? Ang hindi pa boring sa kanila, gumagawa ng kasalanan, eh after na sa impyerno ka pupunta. Okay? Mas maganda, okay, kung nasa Panginoon tayo, kaysa wala. Ako po, si Pastor, siguro sa pinaka-piloso kong mga tao, ako na ang number one. Sa kayabangan ng mga tao, ako na ang number one.
Pero nung makilala ko ang Panginoon, nakipagrelasyon ako sa Panginoon, sumampalataya ako sa Panginoon, lahat yung binigay sa Panginoon. Binago ng Panginoon. Sa sarili ko, hindi ko kayang baguhin sa sarili ko. At kahit sino po sa atin dito, hindi mo kayang baguhin ang ugali mo, ang sarili mo. Okay? Nag-iisa ka lang eh. Pero kapag sumampalataya ka sa Panginoon, lahat mababago. Buhay mo, ugali mo, kalagayan mo sa buhay, lahat mababago. Kailangan mo lang sumampalataya. Okay? Sabi rito, ngunit hinatulan na parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Okay? Bumaba sa lupa si Jesus. Hindi ka pa sumampalataya. Ano ba sabi ko mo? Parusa ka na. Okay? Paparusahan ka na ng Diyos. Sabi ng Diyos, gusto mo, sige. Ayaw mong sumampalataya Diyos sa magliligtas sa'yo. Bahala ka na. At minsan, paikliin pa ng Diyos ang buhay mo. Ito, wala na itong kagalakan sa akin. Kukunin ko na yung buhay na ito, ipapako ko sa iyo. Okay? Eh kasi wala ka ng, sa paningin ng Diyos, mayabang ka ng tao. Pati yung tagapagligtas, pinaligtas mo na. Okay, sabi dito, ngunit hinatulang parusahan ng di nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Naparito sa sanlibutan ang ilaw. Bakit? Ilaw. Kasi maliwanag siya. Ang mundong ito napakadilim dahil sa kasalanan ng tao. Dahil sa kasamaan ng tao. Lahat ng kasamaan nandito sa lupa. Pinag-aarihan din sa Satanas. Okay? Nung magkasala si Eva at Adan. Okay, dito natin. Nung magkasala si Eva at Adan, okay? Si Satanas kinuha ang pag-aari sa sanlibutan ito. Okay? Kaya nga sabi ng Diyos kay Eva at Adan, huwag kayong kumain yan. Eh sumuway. Walang nagawa ang Diyos. Kasi may free will tayo eh. Kinain pa rin nila yung pinagbabawal. Kaya, sumama ang mundo nito. Hanggang ngayon. At, dumilim. At, kaya sabi ng Diyos Ama, anak, bumaba ka sa lupa. Iligtas mo sila sa lupa. Naaawa ko sa kanila. Nilikha ko sila, pero napapahamak sila. Dahil sa napakadilim ng mundo at sa kasamaan. Sa totoo lang, pag wala ka sa Panginoon, hindi ka makakamuhay ng matuloy. Okay? Kaya kailangan mo talaga sumampalataya sa Panginoon. Okay. So sabi rito, yung ilaw bumaba sa lupa. Si Kristo yun. Hindi si Pastor Arnel, hindi si Pastor Nick, hindi si sino mang pastor. Mas lalo hindi kay Buloy. Okay? O sa kanino pa man. Sa Panginoong Jesus. Yung ilaw na yun, binabanggit si Jesus. Di ba pinag-usapan natin yung anak? Sabi rito, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Ang tao, nasanay na sa dilim, ayaw na ng liwanag. Ibang minsan, sa natural, minsan pag nasanay ka na sa madilim na paligid, sige po, sister, po kayo. Minsan, pag nasanay na tayo sa madilim na paligid, minsan parang ayaw mo nang umalis doon, di ba? Di ba? Para halimbawa, yung kwarto mo madilim, eh nasanay ka na doon. Parang ayaw mo nang buksan yung bintana. Ayaw na pumasok ng liwanag. Okay? Huwag po kayong masasanay sa dilim. Sapagkat hindi tayo nilikha ng Diyos para manatili sa dilim. Okay? At mamatay sa dilim. Okay? Nilikha tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng magandang buhay. Pumasok lang yung si Satanas, pumasok ang kasalanan, kaya nagdilim ang paligid natin.
Pero ngayong araw na to, magliliwanag ang inyong mga buhay kung sasampalataya kayo sa Panginoon. Kung tatanggapin niyo si Jesus sa buhay ninyo, starting today, magliliwanag ang inyong mga buhay. Sabi ng Bible yun eh. Hindi naman sinungaling ang Diyos eh. Ang tao sinungaling. Tingnan mo yung tao, kausapin mo. Sa 100 sinabi niya, 99, puro sa sinungaling. Isa lang ang totoo. At yung totoo na yun, may half pa yun. Okay? Pero sa Diyos, 100% totoo. Kaya pag sinabi ng Diyos, totoo yun. Kaya minsan, huwag tayo sa tao magtiwala. Sa Diyos tayo magtiwala. Yun yung sinabi ng Diyos eh. Minsan kasi tayo, tao, minsan nauuto tayo. Okay? Halimbawa, ako sinabi ko, o ako si Pastor Arnel ang liwanag. Huwag kayong makinig sa akin, magsialisan kayo. Okay? Pero nung sinabi ko, si Jesus ang ilaw, siya ang liwanag, nanatili kayo. Salita ng Diyos yun. Kaya ako binabasa ko lang. Hindi ako nagsasalita sa inyo ng kwento ko lang. Binabasa ko sa Biblia. At ang Biblia, 100% salita ng Diyos. At dito sinasabi, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanglibutan ang ilaw. Sino yung ilaw? Ang Panginoong Jesucristo. Ang kapatid, sinasabi ng ilaw, yung solar panel, hindi yun. O yung mga ilaw-ilaw doon sa poste, hindi po yun. O yung Meralco, hindi po yun. Ang ilaw na binabanggit dito ang Panginoong Jesus. Spiritual ang pinag-uusapan dito. Madilim ang paligid natin dahil sa kasalanan, dahil sa kasamaan ng mundong ito na pinag-aarian ni Satanas. Ayaw ng Diyos na mag-ari si Satanas forever. Kaya nagpadala ng ilaw ang Panginoong Jesus. Ang tanging gagawin mo, sasampalataya ka lang. Mahirap ba yun? Sabihin mo sa kanila, mahirap ba yun? Ha? Okay? So, walang mahirap sa pagsampalataya. Kagaya ngayon, nakikinig kayo, sinasampalataya yung sinasabi ko. Madaling sampalatayanan. Bakit? Sister, huwag kang magtago. Okay, hindi tayo taguan ha. Okay. Ano, Papa Deli? Okay. So, wala tuloy ako. Okay, ano sabi rito? Hinatulan sila sapagkat naparito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Ikaw ba, sister? Ang bahay mo madilim, gusto mo kayo? Siyempre, ayaw mo. Ikaw. Ayaw natin lahat, di ba? Pero sa spiritual, ano ng tao? Ayaw sa liwanag. Okay? Gusto kasi nila, sa madilim na buhay nila, gusto nila namumuhay sila sa kasalanan, namumuhay sila sa kahirapan. Bakit gugustuhin ba nila yun, Pastor? Eh, ganun lang ang ginagawa. Eh, ayaw tanggapin si Jesus. Eh, si Jesus lang naman ang magbibigay ng buhay sa atin. Ang magpapabago sa buhay mo. Eh, ayaw mo pa siyang tanggapin. Ano yung sabihin mo? Diba? So, ang sabi dito, masama ang kanilang mga gawa. Yun ang sabi ng Diyos. Alam ng Diyos yun. Nababasa ng Diyos sa mga haka ng tao. Ang mga iniisip natin, laman ng puso natin, alam ng Diyos. Kaya hindi tayo pwede magsinungaling sa Diyos. Sabi dito, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. Period. Eh, hindi pa so. Ang gagawin pa sinungaling ng Diyos, pagkaya mo. Yun ang nga sinabi ng Diyos eh. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. Ito naman yun, di ba? Ang mga nagnanakaw, di ba? Magnanakaw. Gusto ba niya maliwanag? Siyempre, papasok yan, yung nagiging. Hindi siya makikita. Okay? Ganon din sa spiritual. Yung gumagawa ng masama, isang nasanay na sila, ayaw mo lang pag-ibig. Okay? Huwag kayong masanay sa bibig mga kapatid. Sapagkat pwede naman kayo mamuhay sa liwanag. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ayun na yun. Okay? Kagaya nga naman,
magnanakaw, ayaw niyang mahuli siya, di ba? Gusto niya madilim. Hindi naman yan papasok sa sambahan ng pakliwanag. Ano yun? Parang napahuli din siya, di ba? Ganun ang tao sa spiritual. Isa, ayaw na natin mabago yung buhay na. Ay, hindi, kontento na ako dito. Ha? Kontento ka na dyan sa buhay mo. Nasa kahirapan, nasa kasalanan. Ayaw mo bang mabago yan? Mabago yan? Akala nyo ba yung buhay natin yung nasa kasalanan? Masaya? Di ba? Hindi. Magulo. Tapos pagdating pa sa kabilang buhay, mas lalo pang magulo. Kasi doon paparusahan ka na. At doon sa kabilang buhay sa impyerno, araw at gabi, pinaparusahan ka doon. Walang katapusan. Eternal. Sabi nga nung isang sabi ng isang preacher, kung matalino kang tao, mag-iisip ka. Akala natin, ang buhay natin, dito sa lupa, mahaba. Hindi po. Sabi ng Biblia, dumaraan lang tayo dito sa mundo nito. Okay, dumaraan lang tayo. Ibig sabihin, hindi tayo pang matagalan. Mga kailan, yung ate ko, nasa 65, namatay. Okay? Minsan nga, sanggol pa lang, namamatay. Minsan, mahal na mahal ni anak mo, tapos biglang mamamatay. Sa kalagitnaan ng kanyang di ba? Kasi ikaw, galak na galak ka doon sa anak mo, tapos namatay. So, ibig sabihin, ganun kaiksi ang buhay natin, mga kapatid. At sabi sa Biblia, sa panahon natin ngayon, pinakamahaba na 80 years old. So, ilan taon na tayo lahat ngayon? Okay? So, huwag mo isipin na forever kang ganyan ang buhay mo. Isang na lang, hindi mo alam. Maglabas ko, minsan, may nangyayari sa'yo disgrasya. Di ba? Kasi hindi mo hawak ang buhay mo eh. Kasi sabi ng preacher, mas isipin mo yung totoong buhay mo, yung eternal, yung after dito sa lupa. Kasi dumadaan lang tayo dito sa lupa eh. Yung after dito sa lupa, yun ang pangmatagalan na buhay. Eternally. Okay? Sa langit o sa impyerno tayo. Okay? Kung sasampalataya tayo kay Kristo, at ipapamuhay mo sa salita ng Diyos, araw-araw sa buhay mo, mararanasan mo na yung langit dito sa lupa. Pero kung hindi ka pa rin sasampalataya sa Kanya, mananatili ka sa dilim, hanggang diyan ka na lang. Pag namatay ka, mas madilim pa sa impyerno, may parusa ka doon. Di ba nga, sabi natin dito sa lupa, ano ba itong buhay ko? Parang impyerno. Di ba? Isa pag punong-puno ka, ano ba ito? Puro na ng problema, puro na ng kahirapan, puro kagutuman, impyerno. Hindi pa yan ang impyerno. Meron kang afterlife. Yan ang totoo ng impyerno. At doon, wala nang tutulong sa'yo. Parulusahan ka doon ng mga demonyo, araw at gabi. Sinasabi ko lang yung totoo ha, mga kapatid. Ayoko, kasi ako yung pastor ng diretso pag nasalita. Okay? Ganun yung mga apostol, diretso magsalita. Hindi paligoy-ligoy. Masaktan man kayo sa umpisa. Sabi sa Biblia, open rebuke is better than secret command. Kesa naman sabihin ko sa inyo, ay mga kapatid, okay lang yan, mamuhay kayo sa kasalanan. Tapos pag namatay pala kayo, sa impyerno kayo pupunta. Marami lang ganyan ngayon sa impyerno. Mga tao nagsisisi. Hindi sila sumampalataya sa Panginoon Jesus. Pero ang kwento, nagka-drive siya. Pagdating doon sa stoplight, siyempre i-stop siya. May nagabot sa kanya ng trucks. Patungkol sa salita ng Diyos. Binawi niya yung nagbibigay ng trucks sa kanya. Yun ang pala yung buhay niya. After nang nag-go, ang bilis ng patakbo niya, nagundol siya, namatay siya. Napunta sa Saint-Pierre. Tapos pinaalala sa kanya ng Diyos, yung time na yung huling sandali mo sa lupa, binigyan pa kita ng pagkakataon na maligtas.
may nag-abot sa iyo ng trust. Kung babasahin mo yun at ipag-pray mo yun, maaari kang hindi bumundol. O kung bumundol ka man, maliligtas ka pa kung nakapasalanan. E tinanggihan niya. Kaya mga kapatid, huwag niyo tatanggihan sa salita ng Diyos. Kagaya ng mga ganitong pagkakataon, okay, ito po the best in the world. The best. Yung feeding, alam niyo po, after tanggapin ng Panginoon Jesus, yung feeding sa mga anak mo, sunod-sunod na yan. Makahabang buhay na yan. At hindi lang habang buhay. Kasi kayo na mismo pagpapalain na ng Panginoon. Ang dating ang araw, hindi nyo na pupuntahan. Hindi nyo na dadaling anak mo sa piling. Kayo na mismo tutulong sa kapitbahay ng pagpapiling. Kasi binibless na kayo ng Panginoon. Okay? So, ang sabi dito, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Okay? Yung daw, gusto mabago ang buhay, lumalapit sa ilaw. Yung nagsawa na sa dilim. Hindi ka ba masawa sa dilim? Pag nagsawa ka na sa dilim, lumapit ka lang sa ilaw. Libre yung ilaw. Libre yung liwanag. Ikaw pa yung ayaw. Okay? So, kasama rin dito, mga nanay, alam ko po mga nanay, tayo mga magulang, gusto natin yung mga anak natin, protektado. Pag kayo po sumampalataya sa Panginoon, yung mga anak ninyo, padadala ng mga, halimbawa, tumanggap kayo sa Panginoon, pero nang i-assign na angel, ang Panginoon sa mga anak. Okay? Sabi ng iba, hindi, matagal na yung angel ng Diyos. Ngayon na, pag sumampalataya ka, kasi nagliwanag ka na. Kaya kung matalino kang nanay, di ba, ay natin magugutom na ang mga anak natin. Sekreto, kung lumapit ka sa liwanag. Maraming mga nanay, di alam yun. Kung ayaw mong magutom yung mga anak mo, lumapit ka sa liwanag. Sabi sa Biblia, sabi ni Haring David, ni Haring Solomon, wala akong nakita. Si Haring Solomon ba, si Haring David, wala akong nakita na anak ng Diyos na namatay sa gutom o nagpalimos. Diba, amen yun? Gusto niyo ba yun, mga nanay? Sekreto doon, abot ka sa liwanag. Okay. 14:6, sabi rito, sumagot si Jesus, ako ang daan, period. Okay? Ako ang daan. Kasi ang tao, hanap ng daan. Ano bang daan para maligtas ako? Ano bang daan para pagpalain ako? Sumagot na nga si Jesus, ako ang daan, period. Okay? Pag muna kayo mga nanay, medyohan pa naman sila doon. Kumakain pa sila doon. Okay, sabi dito, ako ang daan, ang katotohanan. Okay? Ang katotohanan. Bakit sinabi ang katotohanan? Kasi ang tao, nasanay sa kasinungalingan. Ano ba talagang totoo? Para maligtas ako, ano ba talagang totoo? Sumagot na nga si Jesus, ako ang katotohanan. Pag hindi si Jesus, kasinungalingan yun. Hindi si Buddha, hindi si Hindu, hindi si Muhammad ang magliligtas sa iyo. Si Jesus lang. Okay? Bale, hanggang dito na lang tayong verse na to. Sabi dito, at ang buhay. Maraming tao nagtatanong, ano ba kahulugan ng buhay? Bakit ba ako nabuhay? Anong purpose ng buhay ko? Bakit andito ako sa buhay na to? Bakit ganito na lang ang buhay ko? Bakit ang gulo ng buhay ko? Ganito na lang ba ang buhay ko? Sumagot na si Jesus, ako ang buhay. Pag tinanggap mo si Jesus, malalaman mo kahulugan ng buhay. Siya ang buhay. Sabi rito ng Panginoong Jesus, walang makapupunta sa Ama
Sabi rito, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala daw pupunta doon sa Ama kundi sa pamamagitan ng Jesus. Okay? So, ibig sabihin, walang makakaparito doon sa langit hanggat di sumampalataya sa Panginoon. Okay? O sige, siguro hanggang dito na lang tayo. Tapos magpipray na tayo. Okay? Sige, let us pray. Pigit po tayo mga nanay. Huwag po natin sasayangin ito pagkakataon na makipagrelasyon sa Panginoon. Gusto ko po, ibukan niyo yung mga bibig ninyo. Huwag naman masyado malakas. Yung maririnig mo lang. Okay, let us pray. Pigit po tayo lahat. Mag-pray po tayo. Sabihin po natin, Panginoon, Diyos amang nasa langit. Parang isa lang naririnig ko. Buksan niyo po mga bibig ninyo. Sabihin niyo po, Ama na nasa langit, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko na nagawa sa buhay ko. Mula na ako'y pinanganak, hanggang sa ako'y nagkaisip, hanggang ngayon, lahat ng nagawa kong kasalanan, patawarin mo po, aming Ama. Nagsisisi po ako sa lahat ng ito. Hindi ko na po kaya pang isa-isahin sa iyo, sapagkat kukulangin ng isang maghapon para lang maipahayag ko sa iyo ang lahat ng kasalanan ko. Dakilang Ama na nasa langit, patawarin mo po ako, linisin mo po ako sa anumang kasalanan, sa anumang kalikuan sa buhay ko. At ako'y nagpapakumbaba at tinatanggap ko ang Panginoong Yesus. Magmula sa araw na to, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Pumasok ka, Panginoong Yesus. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tanging tagapagligtas. Mula ngayon, wala nang iba, kundi ikaw lamang. Panginoong Yesus, salamat po. Binigyan mo ko ng liwanag sa araw na to. Ikaw nga ang aming daan. Ikaw ang aming katotohanan. Ikaw ang aming buhay. Salamat, pinatawad mo kami sa mga kasalanan namin. Salamat, Panginoong Yesus, niligtas mo kami sa araw na to. At sa araw din ito, ay sinulat mo aming pangalan sa aklat ng buhay ka sa langit na siyang susi upang makapasok ako diyan sa langit sa araw na itinakda mo sa akin. Panginoong Yesus, tulungan mo po mula ngayon, araw-araw, isinusuko ko na po ngayon ang buong buhay ko. Lahat ng iniisip ko, lahat ng ginagawa ko, lahat ng plano ko, ibinibigay ko na po sa iyo. Ikaw na po bahala sa akin, sa asawa ko, sa aking mga anak, sa aming buhay. Ang pamilya ko, ikaw na po bahala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Pigit po kayo. Panginoon, narito po mga nanay na ito. Sila po iniligtas mo sa araw na to. Dalahin ko mula sa araw na to, Lord. Ipaisip mo sa kanila na lagi ka nilang kausapin, lagi ka nilang tawagan sa mga pangangailangan nila sa araw-araw. Although alam mo po ang lahat ng ito, Panginoon, nais mo lang kausapin sila palagi sa pananalangin. Tulungan mo po ang mga kananayang ito, Lord. Alam mo ang kanilang mga problema, alam mo ang kanilang mga pangangailangan, ibigay mo po ito sa kanilang lahat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sumasampalataya kami sa araw na to, kami iyong pinatawad, kami iyong nilinis, kami iyong niligtas, at sinulat mo aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Kaya, Panginoon, mula sa araw na to, ay meron na kami relasyon sa iyo. Tulungan mong bawat sa amin, malangay araw-araw, Panginoon. At alam mo mga pangangailangan ng mga kapatid na to, ibigay mo po mga pangangailangan nila, spiritual, financial, physical, o ano pa man. Sa pangalan ni Jesus, kami po'y sumasampalataya na kami nagtagumpay sa araw na to,
At lahat ng aming pinanalangin ay sinagot mo na sa pangalan ni Jesus. Tayo lahat magsabi ng Amen. Amen. Palapakan muna natin, Panginoon. O, meron ba kayong prayer request? Yung ano na lang, individual. Pag meron po kayong prayer, okay, ganito na lang ha. Last na lang. So ngayon po, pinatawad na kayo, malinis na kayo, okay? Niligtas na kayo. At yung pangalan nyo nakasulat na doon sa itaas. Okay, mga kapatid, ganito na lang gagawin natin. Tumawag kayo sa Panginoon araw-araw. Ngayon, sanggandikit na kayo ng Panginoon. Huwag niyo sayangin. Pag may pangangailangan, konting pangangailangan lang, banggitin nila sa Panginoon. Lord, kailangan ko ng ganito. Huwag po kayong mahiya. Libre po yun. Pag mula ngayon, konting gulong mo lang, bibigay ng Panginoon. Pangako ng Diyos sa iyo. Okay? So, God bless po. Kung meron gustong mag-pray, prayer request, lumapit na sa akin. Okay? God bless po. Thank you po, mga nanay. God bless.